I declare unstoppable, rapid growth in my life. Every barrier, every limitation, every closed door is now removed. And new things, new promotions, new testimonies, new breakthroughs are coming. I declare I am positioned for divine appointments and blessings that will transform my life. Every works of my hands will be blessed and multiplied. I will lend to others and not borrow. These are my declarations in the name of my Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Sige po mga kapatid, you may now be seated. Ayan, so we believe that the Word of God is the true and final authority of our faith. Amen. Itaas nga natin ang ating mga Bible. Can I see your Bibles? Praise the Lord. Yan, itaas natin ang ating mga Bible at sabay-sabay nating bigkasin. This is my Bible. I am what it says I am. I can do all it says I can. I believe all the promises. I am supernaturally blessed. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Wow, God is so good. Sabihin mo sa katabi mo, God is so good. Wow! Today is our Resurrection Sunday. We are celebrating the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Praise God. Amen? Napakabuti ng Diyos. Of course, ang palagian nating sineselebrate is the birth of our Lord and Savior Jesus Christ, which we are celebrating every Christmas Day, di ba? Pero syempre, ang pagkapanganak ng ating Diyos dito sa lupa, nabuhay siya and then He died because He was, of course, 100% man, human, but praise the Lord because of His deity, because of His because of who He is, He has risen from the dead after 3 days. Amen? And ngayon, we are celebrating that. Praise the Lord. Amen? Alam nyo, wow, God is so good, ha? Dahil sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon, we have hopes, we have our dreams, we know na matutupad hindi lang ang pangarap natin. Amen. Kundi ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, matutupad ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. Amen. Praise the Lord. Amen. Alam nyo kasi masyadong limitado yung ating mga pangarap sa buhay. Di ba? Siyempre lahat tayo may mga kanya-kanyang goals in life. Goals in this life. Okay? In this lifetime. Di ba? And that is good. Praise God. Pero alam nyo ba, yung goal natin yan, yung mga dreams natin yan sa ating buhay, it will just be enjoyed dito sa buhay na ito. Amen? But far, far beyond, over and above, napakaganda na ang katuparan ng pangarap ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? And you know what? It is being made possible because of the resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Sino dito yung pag nakakakita ka ng cross, yan, naaalala mo ang crucifixion of Jesus Christ? Diba? Crucifixion of our Lord Jesus Christ. Di ba? Naaalala natin yon. Sabi nga nila, sometimes we put it as an accessories, as a design, but moreover than that, it is reminiscing, remembering what Jesus Christ has done
of what our Lord Jesus Christ has done in our life. Amen? Purihin ng Diyos. Minsan nga, palakpakan natin ang ating Diyos. Come on, let us give our best clap offering to our Lord and Savior Jesus Christ. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Amen? Sino na sa inyo ang nakapag-swimming? Ay, madami. Nakita ko kayo, nag-story kayo ha. Sapa ba yun? Ilog? Wow, oo no. Ayan. Yung nag-pool. May nag-swimming pool ba dito? Kami kami. Nagbatya. Bumili kasi ako ng Orocan. Ayan. So, laging may tubig yon. Pag naiinitang, kalulubog ka lang doon. Ayan. So, praise the Lord. So, nakikita natin na nagpipik ang init tuwing nagmamahal na araw. Napapansin niyo ba yan? Dito sa Pilipinas, nagpipik ang init tuwing mahal na araw. Ayan. So, maraming mga celebrations na sineselebrate tayo and marami tayong mga ginagawa during summer, okay? And just recently, we celebrated the Holy Week, okay? So alam natin iba't iba ang celebration, yung iba ay nag-swimming. Sino naman ang nakarating sa camp? Woo! Ayan. So yung iba naman ay nag-celebrate sa camp. Ayan. Praise God. So sa lahat ng mga kasama natin na doon sa camp, praise the Lord for that experience that we have. Yung iba naman sa atin ay nagkaroon ng family bonding. Di ba? So yan ay time sa family. Yung iba naman ay nag-celebrate ng birthday. Ayan. Di ba? Praise the Lord. Okay, so nevertheless, at kung ano man ang ginawa natin, we know that in everything we do, ayan, it's centered at God, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Ang topic natin, mga kapatid, I'm so excited to share with you the Word of God this morning, the power of the cross. Whew, hallelujah. Amen? Praise God. Sabihin nga natin, praise the Lord. Wow, the power of the cross. Napakasarap i-share ang power of the cross. Not just because it's good to the ears, no, but because it is the very reason why we are alive. It is the very reason why we have hopes. Bakit tayo nabubuhay? And hindi lang yun, because this is our lifestyle. Dahil ito na yung buhay natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ito na yung buhay natin. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Hallelujah. Amen. It is the power of it is the power of God para sa atin ng mga mananampalataya. Ang message of the cross, it is our salvation. It is the power of God for all of us. Actually, without the power of the cross, without the resurrection, we are all doomed to death. We are all doomed to hell. Wala na talagang pag-asa. Amen? Balikan natin ang book ng awit, Psalm. Okay? Book of Psalm. Tingnan natin yan sa Book of Psalm. Psalm chapter 51, verse 5. Ang sabi diyan, behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Okay? Sa Tagalog, ano yung sabi diyan sa Tagalog? Sa awit. Ayan. Nako, awit yan. Di bali, okay lang yan. Awit 51:5. Ang sabi dyan, ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang, kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. Ang tao, mga kapatid, listen ang tao daw, nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang, tayo daw ay makasalanan. Hindi ka pa ipinapanganak, hindi pa ako pinapanganak. Ako ay makasalanan na. Tayo, pinaglilihi pa lang. Nung nabuo ka pa lang sa sinapupunan, since day one,
Makasalanan na tayong lahat. Ha? Sinugundahan pa yan ng Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned. Sabihin natin all. Lahat, walang exempted. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ha? So napaka-clear, napakalinaw sinabi ng Bible, walang matuwid ni isa. Lahat makasalanan. Ha? Kaya pag sinabi mo ako, mabait ako, naku, di ba? Kasi ako 100% sure lahat tayo makasalanan. Sinapupunan pa lang, nado pa lang, hindi pa tayo pinapanganak, sabi ng Psalm. Makasalanan na tayo, pinaglilihi pa lang tayo. Gusto ko paulit-ulitin. Ha? Lahat tayo ay nagkasala. Ay. Ano sabi ng Book of Revelation, chapter 21, verse 27. Okay, mga kapatid ha? I-picturean nyo yan. Picturean ninyo ha? Ang sabi dyan, o isulat ninyo, okay? Nothing evil will be allowed to enter. Di ba? Walang kasalanan, masama, ha? Will be enter, nor anyone who practices shameful idolatry and dishonesty, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Magmula sa Old Testament, sinabi na walang makasalanan. Lahat nagkasala. Pagdating sa Revelation, walang kasalanan na makakapasok sa kaharian ng langit. Tanging ang mga nakasulat lamang sa aklat ng buhay. Paano na tayo niyan? Diba? Paano na? Diba? Anong gagawin natin? Kasi kahit pala anong gawin mong kabutihan, once na nagkasala ka ulit, burado na naman yung kabutihan na yun. Pipilitin mo na naman wag magkasala, wag na magkasala, di ba? Pero ganun pa rin, nagkakasala pa rin tayo. You know what, church? Nando na sa punto na ang tao ay wala ng pag-asa. Wala na. Di ba? Wala na tayong pag-asa. But praise the Lord. Say it with me, praise the Lord. Isa pa, praise the Lord. Dahil may John 3:16. Amen? Napakabuti ng Diyos. Kaya sabi niya, for God so loved. Ha? Tapos na. For God so loved. It is finished. Minahal ka na ng Diyos. Hallelujah. Amen? Hindi ka lang minamahal, pero minahal ka na ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever, say it with me, whoever, kahit ikaw at ako, lahat tayo, di ba? Whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Nung nagpunta kami sa Israel noong 2023, nung nagpunta kami sa Garden of Gethsemane, andun pa rin kasi yung mga puno ng mga olives, mga olive tree. And then, andun yung spot na kung saan nagpe-pray si Jesus. Naalala niyo ba yung story na yun? Nung nagpe-pray si Jesus, kasi alam niya yung mangyayari sa kanya, that He will be crucified. Alam niya yung suffering na pagdadaanan niya. Tapos nung sinabi ni Jesus, sinabi ni Lord Jesus, not my will, but yours be done. Alala niyo yung prayer na yon. Doon, pagkakataon na yon, even si Jesus Christ, even si Lord Jesus Christ, at His very own human nature, He wanted to give an option. Lord, take this cup away from me. Matindi yun. Matindi yun, mga kapatid. Di ba? Lord, take this cup away from me. Sabi niya, but, sabi niya ganon, not my will, but yours be done. Hallelujah. Sabihin natin, hallelujah. At nung naglalakad kami doon sa lugar na pinaglakaran ni Jesus Christ, ni Lord Jesus Christ, thank you.
Ang tawag doon ay, Bishop, anong tawag doon, Bishop? Yung nilalakaran? Via Doloroso. Nung time, kasi meron kaming guide. And yung guide namin, ginaguide kami doon sa nilakaran ni Jesus Christ before He was crucified. And alam nyo, nung lumalakad kami, grabe, ano siya talaga, uphill. Kung kami nga napagod, during that time na naglalakad kami, maayos kami, naka-rubber shoes, tapos yung dinadaanan namin is patag, hindi sementado na. Pero ang hirap pa rin. Tapos naiisip ko si Jesus Christ, si Lord Jesus Christ, He was carrying the cross. And then naiisip ko, Lord Jesus Christ, He was beaten, at si Lord Jesus Christ suffered, and then He was carrying the cross, and then lumalakad siya. Sabi ko, Lord, grabe talaga yung suffering niya. Kaya pala sabi niya, take this cup away from me. Ha? Kasi alam niyo, pwede namang lahat na lang, tatapusin na lang eh. Diba? Let the mankind, be dissolved. Hallelujah. Anyway, earth is just my footstool. Diba? Tuntungan lang naman ng Diyos ang earth eh. Diba yun ang sabi ng Bible? Earth is the footstool of God. Pwedeng wala na tayo eh. Wala na tayo sa history. Wala na tayo, diba? God is God. God is still God. With or without us. Pero alam nyo nung sinabi ng Diyos na for God so loved the world, sabi ng Diyos, mahal ko kayo mahal ko ang tao for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. And you know, according to the Bible scholars, isang beses lang tinalikuran ng Diyos Ama ang Diyos Anak. It is the time when He was being crucified. Because our God the Father cannot bore seeing His one and only Son being beaten, being crushed, being humiliated only by His creation, mankind. Grabe, ang tindi talaga ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! In Galatians chapter 4, verse 4, sabi dito, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. You know what? God was never under the law because He was God since the beginning. But you know what? Because of you and me, dahil sa tao, He was born under the law. Grabe, di ba? Hallelujah. Ang sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19, sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit siya'y walang kasalanan, nagawang kasalanan, at minsan lang siyang namatay. Church, kung may taong isang beses lang namatay, si Jesus Christ yon. May mga taong nabubuhay, namamatay, nabubuhay ulit. Di ba? Ako may kakilala akong ganyan. Namatay na, clinically dead, pero nabuhay ulit. Di ba? Yung iba hindi lang isang beses, dalawang beses. Yung iba 3 beses pa. Pero si Jesus Christ na pinapatukuyan, the Lord Jesus Christ na pinapatukuyan dito sa 1 Peter, ang sabi dito, siya ay isang beses lang namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin ang mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Grabe, di ba? Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. Bakit daw namatay si Jesus? Para madala tayo sa Diyos. Diba? Para mamatay man ang katawang lupa natin. Kasi alam ng Diyos, meron tayong kaluluwa eh. May spirito tayo, diba? Dahil
Alam niya na kapag nagkasala ang tao, hindi tayo makakasama ng Diyos. Di ba? Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binigay niya yung buhay niya para tayo mapalapit sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Ang sabi dito sa verse 18 to 19, sa verse 19, at sa kalagayan niyang espiritual. Tingnan nyo ha, basahin natin ng malinaw ha. At sa kalagayan niyang espiritual. Yung panahon na ito, patay na si Jesus sa laman. Si Lord Jesus sa laman, patay na. Pero dahil ang espiritu ay hindi namamatay, sa kalagayan ng espiritual, nangaral siya sa kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos, maging nung panahon pa ni Noah. Kita nyo ba? Grabe yung pagmamahal ng Diyos, di ba? Ito yung Old Testament, manahon ni Noah at kung sino-sino pang mga taong nabuhay. Pagdating ng New Testament, ipanganak ang ating Panginoong Jesus. Church, namatay si Jesus. Lord Jesus, after 3 days. Bakit naman after 3 days pa? Di ba? Pwede namang after 1 day. Nabuhay ulit si Jesus, di ba? Pero bakit 3 days? Anong sabi doon? Bakit 3 days namatay si Jesus? Kasi ang Panginoong Jesus, kasi ang sabi dito, dahil sa kalagayan ng espiritual, church, wala na yung katawan ni Jesus, patay na ni Lord Jesus, pero yung espiritual niya, sa kalagayan ng espiritual, ano sabi niya? Siya ay nangaral. Grabe, binalikan niya yung tao. Nangaral. Sinong pinangaralan ni Jesus? Yung spiritual ni Jesus. Ni Lord Jesus, sinong pinangaralan niya? Yung mga espiritu ng mga patay na nabuhay pa nung panahon ni Noah. Grabe. Palakpakan natin si Lord. That is the amazing love of God to mankind. Sabi ko, Lord, bakit 3 days? Ano may sabi sa akin ni Lord? Ang kukulit kasi ng mga tao na yun eh. Patay na nga. Nandito ako, buhay na ako. Pwede bang isang preach na lang, nakakilala na sila lahat? Hindi eh. It took 3 days. Nangaral at nangaral ang Diyos. Alam niyo yun, nandun na sa bibig ng impyerno, kinuha pa ni Lord eh. Grabe, pagmamahal ng Diyos. Kinuha pa ni Lord pinangaralan pa niya, patay na eh. Si Jesus nasa spiritual life na to. Lord Jesus, pinangaralan niya pa yung spirito ng mga patay. Ako ang buhay. Grabe, di ba? Pagdating niya, sabi niya, I hold the keys. Hallelujah. I hold the keys of the heaven and the hell. Ang sabi ni Jesus, kakahabagan ko ang nais kong kahabagan. Purihin ng Diyos. Amen? Kaya nobody can question God. Bakit mo sinave to? Bakit mo sinave to? Sabi ng Diyos, kakahabagan ko ang nais kong kahabagan. Alam nyo, church, pinagtanggol tayo ng Diyos. Pinagtanggol niya ang lahi ng tao. Amen? Kahit na ang sama-sama ng tao, wala nang pag-asa, patay na, binalikan niya pa. Ang sabi ng 1 Peter, chapter 4. Okay? Praise the Lord. Amen. Are we following, church? Ang sabi dyan sa chapter 4, verses 5 to 6. But they will have to give an account to Him who is ready to judge the living and the dead. Amen? At sino ang may karapatan na mag-judge sa living and the dead? No less than our Lord and Savior Jesus Christ, because He has been there. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. For this is the reason why the gospel was being preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards
in regard to the body, but live according to God in regard to spirit. Amen? Diba? We cannot limit God. We cannot limit the power of God. Hallelujah. Amen? Sabihin nga natin, walang imposible sa Diyos. Minsan pa, walang imposible sa Diyos. Praise God. Amen? Next verse. Acts. Ang sabi ng Acts chapter 4, verse 12. Hallelujah. Are you following, church? Ha? Naiintindihan natin yung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung papaanong ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay gayon na lamang. Hindi lamang ito sinabi o binigkas ng Diyos, pero ginawa niya ito at ipinakita niya sa atin. Ang sabi dito sa Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else. Wala. Ha? For there is no other name written under heaven given to mankind by which we must be saved. Hallelujah. Amen? For there is walang salvation kanino man o saan man nagmula, wala. Tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ay Acts chapter 4 verse 12. 4 verse 12. Pero pag inangat natin yan, kanino bang pangalan yan? Kasi ang sabi dyan, salvation is found in no one else. Pero hindi nabanggit si Jesus, yung pangalan na Jesus, di ba? Na Jesus Christ. Pero pag inangat natin yan, ang sabi dyan sa verse 4, sa chapter 4 verse 10 to 11, then know this, that you and all the people of Israel, kapatid, yan, okay. It is by the name of what? Jesus Christ of Nazareth, whom you have crucified, but whom God has raised from the dead, that at this man stands before you are healed. Hallelujah. Ang pinag-uusapan dito sa Acts chapter 4 verse 12, mga kapatid, ay ang binanggit sa Acts chapter 4 verse 10 to 11, that is the name of Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Can I hear an amen? So mga kapatid, nag-iisa lamang ang tanging tagapagligtas. Ang kaligtasan natin ay matatagpuan lamang sa ating only Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Praise God. Napakabuti ng ating Diyos. Now, let us talk about the power of the cross. Sabi mo sa katabi mo, are you ready? Ha? Are you ready? Praise the Lord. Amen? Handa ka na ba? Sabi mo sa katabi mo. Ang kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo, the power of the cross, ang kanyang, wala siyang expiration. Walang expiration. Pinakita sa atin sa 1 Peter na ang power of the cross can be applied from the beginning till the end. We are now living in the present temporality at papunta tayo sa future eternity. Amen? But the power of God, ang kapangyarihan ng cross, it is being applied from the beginning till eternity. Amen? Praise the Lord. The power of the cross. Napakaraming power of the cross, but I would just like to give you a few. The power of the cross, number 1, the power of cross over sin. Over sin. Ang ibig sabihin nito, the power of forgiveness. Say it with me, forgiveness. Ang power of the cross over sin, walang church, walang malaki, walang matindi,
Walang kasama-samaang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Are you with me? Yung iba, nahiya na silang lumapit kay God. Kasi pakiramdam nila, they have this guilt na hindi na sila kayang patawarin ng Diyos. And that's what keeps them away from God. They knew that there is God. Alam nilang mabait ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Pero ang tao minsan, meron silang pakiramdam, or meron silang alam, or meron silang tingin sa Diyos na hindi kayang patawarin ng Diyos yung kasalanan nila. Pero alam nyo ba, because of the power of the cross, there is power of forgiveness. Praise the Lord. Sabi ng Colossians chapter 1, verses 13 to 14, He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Hallelujah. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, kung ano man ang nangyari sa atin in the past, diba? Kaya nga dito sa atin sa church, meron tayong inner healing. Lahat, meron tayong, we have a covenant retreat, meron tayong mga retreats, and then not only in the preaching, but we have our covenant groups na palaging nakaalalay sa ating spirituality, sa ating spiritual life. Once you are a part of the family of Christ the Rock, you are being covered. You are being covered by our prayers each and every day. You know, kung meron ka mang kasalanang nagawa in the past, or kung meron ka mang nagagawang kasalanan ngayon na nais mo nang bitawan at tumalikod sa ano pa mang kasalanan na yan, I want you to know, my brothers, my sisters, my sons and daughters in faith, that there is forgiveness in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Amen? Amen? Kung ano man ang bulong ng demonyo sa'yo na hindi ka patatawarin ng Diyos, yan ay isang malaking kasinungalingan na nagmumula sa demonyo. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, at the cross, because of our Lord Jesus Christ, we have redemption, we have forgiveness of sins. Amen? Amen? Sabihin nga natin, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Amen? Kaya, makakalapit tayo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, lapit na. Yan, di ba? Lapit na tayo kay Lord. Amen? Kasi hindi, anong tawag dito? Walang anumang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Praise God. Amen? Praise the Lord. Okay? So dito, sa atin, sa Christ the Rock, and I believe to all the body of Christ, maaring nagkakasala tayo. Okay? Pero sa atin, there is no condemnation. Dahil kung tayo nga hindi kinondemn ni Lord, sino pa ang tao na magko-condemn sa tao lamang? Amen ba? Amen. Amen. Amen? So once a brethren confesses his or her sin, anong dapat natin gawin? Samahan natin silang manalangin sa Diyos. Amen? Lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran sa Diyos. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. And let us all together enjoy a holy life living before the Lord. Amen? Isang buhay na banal, isang buhay na katanggap-tanggap sa ating Diyos. Amen, church? Amen? Sabi mo, Pastor, hindi ko kayang mabuhay ng banal. It is not from your own holiness, but from the holiness of Christ. At alam niyo kung paano tayo mabubuhay ng may kabanalan? Kasi nga, araw-araw, kapatid, we can always come back to God and ask for forgiveness
And as we come into God with sincerity of our hearts, church, alam ng Diyos ang puso ng tao. Alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang tao na sincere sa paghingi ng tawad. Yung tao na willing, yung tao na humihingi ng tawad at handa ng talikuran ang anumang kasalanan kanyang ginagawa. Amen? Nakikita ng Diyos yun. At pag nakita ng Diyos yun sa atin, sa'yo, sa akin, ang pagpapatawad ng Diyos, it is readily available. Hallelujah. Amen. Praise God. Number 2, the power of cross over death. Hallelujah. Sino dito yung takot mamatay? Wala. Praise the Lord. Hindi na tayo takot mamatay. Amen? Praise God. Because we know that even our body died, our spirit continuously lives forever to God. Amen? Pero huwag ka namang excited mamatay. Sabi sa katabi mo, huwag excited mamatay. Hindi pa tayo tapos at may pinapagawa pa ang Diyos sa atin. Amen? But I want you to know that there is power over death. Ang tawag dito ay the power of life. Hallelujah. Amen? In Colossians chapter 2, verse 13, when you were dead in your sin and in the uncircumcision of your faith, God made you alive. God made you alive in Christ. He forgave us all our sins. Praise the Lord. Amen? So sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, we have life. And you know what that life is? It's life eternal. Amen? Kaya tinan mo yung katabi mo ngayon. Tinan mo yung katabi mo. Alam mo ba, nakasama mo yan eternally? Eternal, kapatid. Eternal. Kaya, kung may kasamaan kayo ng loob dyan, batiin nyo na. Kasi iwasan mo man yan, magkakasalubong pa rin kayo niyan sa langit. Kasi magkakasama tayo, eternal. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Yan, di ba? Tayo ay magmahalan. Di ba? Kasi hindi lang tayo magkakapatid dito sa lupa. Hallelujah, hanggang sa langit. Grabe, kasama mo yan. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya dapat tayo talaga nagmamahalan talaga tayo. Di ba? Sabihin mo ulit sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Okay, number 3, the power of the cross over devil. Praise God. Amen. Ang tawag natin dito is the power of victory. Say it with me, victory. Wow, praise the Lord. In Hebrews chapter 2, verse 14, it says, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death He might break the power of him who holds the power of death. That is the devil. Tanyo? Very clear, di ba? God break the power, the power who holds the death, and that is the devil. Our Lord Jesus Christ has broke the power of death. Praise God. In Revelation chapter 12, verses 11 to 10, it says, then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and the strength and the kingdom of our God and the power of His Christ have come. For the accuser of the brethren, which is the devil, who accused them before God day and night, has been cast down. Sa ibang translation, nilupig. Hurled down. Hallelujah.
Napagtagumpayan na because of the power of the cross. Hallelujah. We have the victory over the enemy, over the devil. Are you with me, church? Hallelujah. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Ang sabi sa verse 11, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to the death. Praise God. Praise the Lord. Amen? Kaya nga victorious ka eh. Sabi mo sa katabi mo, you are victorious. Hallelujah. Amen? Sabihin natin lahat, we are victorious. God is so good. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Kaya alam nyo, gayon na lamang ang pagmamahal talaga ng Diyos sa atin. God wants us to experience this. Thank you, Lord. Amen? Ito matindi para sa ating lahat. The power of the cross over poverty. Over poverty. Nung tayo ay tinubos ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, hindi lang niya tayo tinubos sa kapahamakan, eternally, hindi lang. Pero kasama doon, isinuot ng ating Panginoong Hesukristo ang crown of thorns. Remember? And ang crown of thorns na ito, it signifies that the curse of poverty has been destroyed. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Come on, let's give God the best clap offering. Hallelujah. Ang sabi nga ng Bible, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that through his poverty you might become rich. The power of prosperity. Hallelujah. Praise the Lord. Sabihin nga nating lahat, praise the Lord. Once again, come on, let's say this, praise the Lord. Ang tunay, listen, ang tunay na Kristiyano, pwedeng mahirap, pansamantala lang. Kasi kahit kailan, hindi nalugi si Lord. Pinagbayaran na ni Lord ang kasaganahan mo, i-claim mo na lang. Sabihin nating lahat, I am rich in the name of my Lord Jesus Christ. I am prosperous in the name of my Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Diyos. Thank you, God. God will open doors in your life that no one can shut. God is opening the heavens. God is opening the windows of heaven, and He is about to pour out that great wealth for His children. Because we are living in the last days. At sabi ng Biblia, the wealth of the unrighteous will be transferred to the righteous one. Hallelujah. And it will be used, come on church, and it will be used, those treasures, for the expansion of God's kingdom here on earth. Can I hear an amen? Masarap mabuhay sa kasaganahan, pero mga kapatid, yung kasayahang yan, temporary lang. Gamitin natin ang kayamanan na ipinagkaloob sa atin dito ng Diyos for the expansion of God's kingdom, because through that, we will gain an eternal reward. Amen? Yung magkakaroon ka ng bahay, kotse, pera, alahas,
Lahat ng pensyon, kung ano-ano pa mang plan na yan, ang tawag dyan, bonus lang yan. Because we cannot outgive God. At ang ating Diyos, pag nagpala siya, listen, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Hindi pwedeng ang pinagpala niya mawawalan. Are you with me? Magkakaroon at magkakaroon ka sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, claim your inheritance in the Lord. Amen? Sabi ng Bible the earth and everything in it belongs to me. Sabi ni Lord yon. Amen? And who is that God? He is our Abba Father. Kaya sabi mo sa katabi mo, claim your inheritance in the Lord. Number 5, the power of the crossover curses. The power of blessing. Okay, this is the power of blessings. In Galatians chapter 3, verses 3 to 14, it says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Verse 14, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Hallelujah. Kailangan i-claim natin ito, the blessing. Hallelujah. Amen? Because we are an Abraham's heir. Hallelujah. We are an heir in the kingdom of God. We need to claim, hallelujah, our eternal blessings from God. The power of blessings from the Lord. Hallelujah. Sabi mo ngayon katabi mo, deklarahan mo, you are a walking blessing. Come on, sa kanan, sa kaliwa. Pag hindi ka dinideklarahan, lumipat ka ng lugar. Sabihin mo, you are a walking blessing. Praise God. Amen. Paparating ka pa lang na pagpapala na ang tao. Sino yung naka-experience nun? Pumunta ka sa isang tindahan, isang pwesto, walang tao. Pagpunta mo doon, maya-maya, ang dami nang bumibili doon. Diba? Grabe, diba? Kami nga, wow. Kami nga nung napunta dito sa San Jose del Monte, wala pang mall. 'Di ba? Walang SM, walang kung ano-ano. Praise the Lord. Nung napunta kami dito, grabe. Ang dami ng mga buildings, ang dami ng mga kung ano-anong mga structures. Kasi kung nasaan tayo, pagpapalain ng Diyos 'yun. Kasi andun ka na. Sabi mo sa katabi mo, kasi andun ka na. Hallelujah. Alam nyo, yung mga company, yung mga pinagtatrabahuhan nyo, o kaya kung may negosyo kayo, naku, sa totoo lang, dapat magpasalamat sila at nandun kayo. Sa totoo lang, kung nagtatrabaho ako sa ganyang school, dapat yung school na yung magpasalamat sa inyo kasi andun kayo. Pinagpapala yung lugar nila kasi nandun kayo. Amen. Hallelujah. Amen. Kasi mo sa katabi mo, we are blessed forever. Amen. Si Lord nagsabi niyan, hindi naman ako, di ba? Yung salita niya, praise the Lord. Amen? Mga kapatid, last na, okay? The power of the crossover bandages. Praise God. The power of deliverance. Hallelujah. Amen? In Colossians chapter 2, verse 15, it says, having disarmed the principalities and power, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. The power of deliverance. Because of the cross, because of Jesus Christ, because of our Lord Jesus Christ, death and resurrection, hallelujah, we have this power of deliverance. Deliverance from the works of darkness. Ang sabi dito, having disarmed principalities and powers. Kasi may power din yun. Di ba? Di ba sabi ng John 10:10, the enemy
Ano sabi doon? Comes to steal, to kill, and to destroy. Ang walang power, hindi niyan kayang pumatay, magnakaw, at magwasak. May power din yung kaaway natin eh. Pero ang sabi dito sa Colossians chapter 2 verse 15, having disarmed, say it with me, disarmed. Tinanggalan. Hallelujah. Tinanggalan na ng power ng principalities, and He made a public spectacle to them, triumphing over them through the power of the cross, through the blood of our Lord Savior Jesus Christ. Hallelujah. The power of the cross over bondages. Kaya ang tao, church, listen, if a man is in bondage, there is deliverance in the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Walang hindi kayang palayain sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah! Philippians chapter 2, verses 8 to 11. And being found, this is our Lord Jesus Christ, in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death. Even death on the cross. Therefore, God exalted Him and has given Him the name which is above every name, that at the name of our Lord Jesus Christ, every knee will bow, and those in heaven and those on earth and even those under the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of our God the Father. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! 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 Amen! That at the name of our Lord Jesus Christ, every knee, lahat ng tuhod, luluhod, ng tao, ng anghel, maging ng mga demonyo, everything will bow down at the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Amen, church! That is the power of the cross. Kung kilala nyo lang kung sino yung Diyos na namatay para sa kaligtasan natin. Grabe! Alam mo, lahat tayo, yung natitirang buhay natin, ibibigay na natin sa Kanya lahat. Kasi lahat to, bawat minuto, bawat segundo, dahil sa Kanya at para sa Kanya. Amen? Amen? Napakabuti ng Diyos. Amen? Hallelujah. Shall we all arise? And as we celebrate the Resurrection Sunday, we will all be singing because He lives. Amen? Dahil nga naman nang nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, there we can live and have the grace again because He lives. Ang sabi nga dito, we can face tomorrow. Amen? Praise the Lord. We will sing this. Hindi lang tayo kakanta, but we will mean every word of it because this message is for all of us. Amen? Lahat ng malungkot, ngiti na. Amen? Lahat ng may problema, magalak. Lahat ng may kakulangan sa buhay, magsaya. Because He lives. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. God sent His Son. They call Him Jesus. Thank you, Lord. He came to love, heal and forgive. He lived and died
prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Amen. Because He lives. Hallelujah. All fear is gone. Amen. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. How sweet! How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance the child can
Praise the Lord.